mata, umagay kay ganda, lalo na't kasama ang ating mga pamilya. Saan ka man magpunta, laging naaalala. Sa pagsimba at pagkanta, laging nakakasama. Libo-libong awitin ang aking kakantahin. Libo-libong mga panalangin ang ating sasambitin. Ikaw at ako ay isang pamilya. Sa panalangin ay laging kasama. Sila at tayo ay isang pamilya. Sa puso't isipan laging naaalala. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Pamilya natin to. Pagsapit ng umaga, ang puso ay handa na. Mayroong ngiti, may dalang saya, pagpapala'y padarama. Ano man ang nakaraan, huwag kang mag-alala. Hawak kamay, umaagapay ang Diyos ating gabay. Libo-libong awitin ang ating kakantahin. Libo-libong mga panalangin ang ating sasambitin. Ikaw at ako ay isang pamilya. Sa panalangin ay laging kasama. Sila at tayo ay isang pamilya. Sa puso't isipan laging naaalala. Pamilya natin to, oh, oh, oh. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal.
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, sa oras na to kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat, Panginoon. Itinataas yung pangalan niyo sa aming kalagitnaan. Alam po namin, Panginoon, na hindi kayang abutin na ang isipan kung gaano kadakila, kung gaano kabanal, Panginoon. Kung gaano kalalim yung pag-ibig mo sa amin. And help us na patuloy, Panginoon, na makita, ma-appreciate, Panginoon, yung attributes mo, yung kagandahan mo, yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit, Panginoon, na nakikiusap, nananalangin, Panginoon, na patawarin niyo po yung aming mga kasalanan na nagawa. O Lord, itong mga nakaraang araw, nakaraang oras, nakaraang minuto, Lord. We pray na linisin niyo po yung puso namin, yung isipin namin, Panginoon. At patuloy niyo pong ihanda pang sa hapong ito, sa araw na ito, na aming pagsamba, Panginoon, na aming pakinig ninyo sa aming pagsaselebrate, O Diyos. Sa oras din po ito, ay amin pong dinadalangin na itago niyo po sa inyong likuran ang maghahatid na inyong mensahe. Tulungan niyo po, Panginoon, inyong mga mananampalataya, ang mga makikinig, Panginoon, na yung bawat salita na aming maririnig ay tatago sa aming puso at aming maiintindihan at aming mai-apply sa aming buhay. Lord, we thank you for this opportunity. Sapagkat alam po namin na kung hindi nyo kami sasamahan, Panginoon, kung hindi nyo kami samahan ng inyong banal na Espiritu Santo, ay hindi namin maiintindihan ito. At salamat po sa opportunity na kami din yung pinili upang makapakinig na yung salita. Sa oras na ito, ganawa ang patuloy na magpala, Panginoon. Help us na mag-focus sa salita at magbalista, Panginoon. And muli, kayo po ang patuloy na sumama, kasama ng inyong banal na Espiritu Santo. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa hapon ito, sa buong programang ito, Panginoon, sa aming worship na ito. Dito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed Sunday po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay tutungo na sa ating scripture reading. Maaari po na buksan natin ang ating mga Biblia sa Awit chapter 100 verse 1 to 5. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y sa Kanya lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya, siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.
ating pasalamatan at papurihan ng ating Diyos. Sama-sama tayo na purihin at ideklara ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Isang katapatan na tunay at dakila. Isang pag-ibig na wagas at magpakailanman. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong
sa buhay ko'y tapat. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. At marapat lamang, O Lord, na Ikaw ay aming pasalamatan, Ikaw ay aming dakilain. Magpasalamat kami sa lahat ng pagkakataon na dumarating sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang Juan, Kabanata 2, talata 15 hanggang 25. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang katotohanan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi alam na ninyo ito, at alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya'y nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang sino mang nagsasabi nito ay ang Antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala nino man ang Anak, kinikilala rin niya ang Ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Unang Juan, Kabanata 2, talata 15 hanggang 25. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa 2 Korinto chapter 9, verse 6 to 7. Verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit, patuloy na itinataas sa inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito, Panginoon, ibinigay niyo sa amin upang kami ay magbalik na aming pasasalamat, na aming pagmamahal, Panginoon, at na inyong biyaya, Panginoon, ibinigay sa amin. Kami po ay patuloy na papasalamat sa pag-iingat, Panginoon, especially sa gitna ng pandemya. Salamat po sa paglayo sa amin sa mga sakit, Panginoon. And patuloy po namin na dalangin na patuloy niyo po kaming pagpalain, Panginoon, ilayo sa sakit ang aming mga pamilya, Panginoon, saan man kami magpunta. Help us, Panginoon,
And we are also praying for those person, Panginoon, na may sakit. We are praying for your healing, Panginoon. And we thank you for all the provisions, Panginoon, ibinigay niyo in the past week. And we are asking, Panginoon, na patuloy niyo po pagpalain ang inyong mga anak, especially, Panginoon, yung mga tapat na nagbibigay sa inyo at nagbabalik, Panginoon, ng mga bagay na dapat na sa inyo. And patuloy, Panginoon, na sa susunod na isang linggo ay punuin niyo po kami, Panginoon, inyong pagpapala, na inyong pagmamahal. At patuloy namin, Panginoon, na hanapin at ikaw ay mahalin, Panginoon. At ikaw nawa patuloy magpala, especially sa may mga trabaho at wala, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa membro ng aming mga pamilya, Panginoon. Help us with your Holy Spirit, Panginoon, and guide us also. And ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang araw po ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Salamat po na nandyan kayo muli para patuloy na sumasama sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po na nandyan kayo at umaasa po tayo, sumasama kayo sa pag-aawitan at taimtim. Kayo po nakikinig ng salita ng Diyos at nananalangin. At ngayon po ay ang pagbubulay nga ng salita ng Diyos. Ang ating pong tema ngayon ay pagtatagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Isa po sa gusto nating maririnig na karanasan sa buhay natin ay yung pagtatagumpay at hindi yung pagkatalo. Hindi po ba? Sapagkat po yung sa mga labanan, halimbawa po sa mga palaro, gusto natin ay panalo tayo kung ang Pilipinas ay kasali sa basketball o kaya sa volleyball, kinakampihan nating theme, ay gusto natin panalo siya. So, ganun din sa buhay natin. Ayaw natin tayo ay natatalo. Gusto natin ay victory, panalo po. Kaya ngayon ang ating pong tema na ito at tiyak po natin ang ating pagtatagumpay dahil ang ating kasama ay ang ating Diyos. At yun nga po ang ating pagbubulayan sa binasa natin kanina doon sa Unang Juan, Kabanatang 2, 15 hanggang 25. At meron po rito tayo makikitang mga kaaway. Para po tayo maging matagumpay, kailangan po ay alam natin kung sino ang ating kalaban at kung paano natin siya lalabanan. Ayaw natin na maging tayo ay defeated Christian o mga Kristiyanong talunan. Hindi po ba? Kaya po, samahan niyo po ako sa maiksing pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang una po nating kalaban dito na makikita natin ay ang sanlibutan. Kita po natin yan sa 1 John chapter 2, 15-16 at basahin ko po sa inyo. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung sanlibutan po rito ay hindi yung tao na kagaya ng binabanggit sa Juan 3:16 o John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa mga tao sa mundo. Dito po naman, yung sabi huwag nating ibigin ang sanlibutan ay yung pong mga gawain ng tao sa mundo o sa sanlibutan ito na laban sa kalooban ng Diyos. At yan po ang dapat nating iiwasan sa ating buhay. Sabi nga po sa Roma 12:1 ay huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito o ng sanlibutan. At marami pong mga gawain dito sa sanlibutan na dapat alam natin na dapat nating huwag mamahalin. Ang sabi rito, huwag mong ibigin ang mga bagay ng sanlibutan. May mga bagay na magaganda na kalooban ng Diyos, meron ding hindi. Halimbawa po sa pagsasama bilang mag-asawa, kung yung magpakasal at magsama sa hirap at ginhawa habang nabubuhay, kalooban po yan ng Diyos. Pero po yung magsasama na hindi pa nagpapakasal o nag-live-in sa gawain po yan ng mga tao na walang Kristo sa puso at hindi natin dapat gagawin. At kung pinamumuhay natin yan, isa yan sa bagay na makasanlibutan o makamundo.
So yun po yung mga bagay na dapat nating iiwasan. Halimbawa po ay yung sa pagtatrabaho, maganda po yung gawain na yan. At salamat po na kahit papaano tayo nagsisikap na kumita pa rin. Pero po kung sa pagtatrabaho natin, nakalimutan na natin ang Diyos, marami po mga tao ngayon ganoon, pinupurso nila yung kanilang career, yung kanilang dream, pero nalilimutan nila ang Panginoon. Yung mga halimbawa din po yung pag-aaral, hindi naman siya masama. Pero kung nakalimutan natin ang Diyos, wala na tayong panahon sa Diyos, puro pag-aaral na lang. Ang tawag po diyan ay gawain ng sanlibutan. Hindi yan kalooban ng Diyos. At yan din ay parang tama pero makamundo rin po. Kaya po sa lahat ng bagay sa rito, huwag nating ibigin, huwag nating uunahin ang mga bagay sa sanlibutan. Sapagkat kung yan ang ating gagawin, ang ating pong magiging pangunahin sa buhay at gusto nating susundin sa buhay ay yung mga gawa ng sanlibutan na hindi kalooban ng Diyos. So yan po yung una nating kalaban na dapat nating tatandaan. Pangalawa po dito sa unang Juan, kabanatang 2:16, ang sabi po, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang mga ng mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yan po rin ang binabanggit po dito. Kaya po yung may kaalyado po o kapartido yung sanlibutan at yun po sabi yung mga nasa ng laman, yung masamang pita ng laman. Yung laman po rito hindi yung physical na flesh natin po. Ang laman dito po ay yung ginagawa ng ating sarili o makasalanang sarili na hindi ayon din sa kalooban ng Diyos. Yung sinasabi po sa Romans chapter 8 ni Apostol Pablo na yung gusto niyang gawin, hindi niya magagawa at yung ayaw niyang gawin ay siyang nagagawa niya. Ang tawag po diyan ay yung makasalanang pagkatao. At bawat isa po sa atin, nung nagkasala po yung una nating mga magulang, si Adan at si Eva ay yan yung ating namana. Sa English po ang tawag diyan ay sinful nature o yung makasalanang pagkatao na namumuhay pa rin sa atin. Hindi po ba? Paminsan yung gusto nating gawin na kalooban ng Diyos, siya nating hindi ginagawa. Halimbawa po, kalooban ng Diyos yung tayo ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, pero hindi natin binabasa ang Biblia at halos hindi tayo nananalangin. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gagawin natin, halimbawa yung naninirang puri ka o nagchichismis sa iba, ayun pa ang ginagawa natin kahit alam nating mali. Kaya po ito ay gawa ng laman. At pag nagsama po yung gawain ng sanlibutan at yung makasarili nating kagustuhan, ay doon tayo natatalo sa ating buhay pananampalataya. At hindi tayo nagiging matagumpay, bagkus tayo ay nagiging talunan sa buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, tayo po ay umiwas sa gawaing ito. Meron po tayong pangatlong kalaban dito na binabanggit at yun po ay nasa verses 18 to 19 ng 1 John chapter 2. Sabi rito, tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong ito hindi natin tunay na kasama. Ngayon marami ang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. So isa pa pong binabanggit dito sa ating pong pinag-aralan ay yung mga anti-Christ. So meron po talagang lilitaw na anti-Christ pagdating ng mga huling araw na talaga pong mandaraya sa marami. So magsisinungaling siya at marami siyang madaraya. Pero sabi rito, sa ngayon marami rin mga anti-Christ. Yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo ay matatawag din silang Antichrist. Kaya po ito yung tatlong mabibigat na kalaban po ng mananampalataya na kuminsan pag nagsama-sama sila, nagtulungan, ay talaga po nahihirapan tayo sa buhay pananampalataya. Ulitin po natin una, yung gawain sa sanlibutan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po yung gawain ng makasariling makasalanang pagkatao.
At binabanggit nga po rin yan, gusto ko pa rin ulitin sa Galacia Kabanatang 9, Galacia Kabanatang 5, 11 hanggang 22, at saka 24, ang sabi po, hindi maikakaila ang mga hilig o gawa ng laman. Yan nga po yung binabanggit natin kanina. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagbabaha-bahagi, paglalasing, kalayawan, at ibang katulad pa nito. Sabi po ng Apostol Pablo po sa salita ng Diyos, muli kayo'y binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung tayo namumuhay sa ating makasalanang sarili, sinusunod natin yung sarili natin, lumalaban po tayo sa Diyos, paano nga natin masabing si Kristo ang Panginoon natin? Kaya po, umaasa po tayo ng lahat ng nag-aaral sa church mula pa ng bata, ng Sunday School pa, o sa Child Development Center at ngayon nagsilakihan na, ay magpapatuloy po tayo sa Panginoon at magiging matagumpay. Nakakalungkot po naman yung kung ikaw ay batang CDC o Sunday School o lumaki ka sa church, pagkatapos kung kailan ka lumaki na meron ka ng sariling pag-iisip, ay pumunta ka na sa mundo at malaya, ay ang ginawa natin hindi yung pagsunod sa Diyos, kung hindi yung mga gawain ng kamunduhan, na po hindi mangyari sa atin yon. Kaya po ito yung ating pinag-aaralan, at ngayon nga ang pinakamahalaga ay pag-aaralan natin paano po natin sila matatalo. Ito po ang ating huling paksa po dito. Paano natin mapagtagumpayan ang laban sa sanlibutan at kay Satanas at maging po sa ating makasalanang sarili. Dito po, mayroong mga ilang binabanggit. Nais po natin basahin mabuti at ilagay po natin sa ating mga puso. Una po doon sa verse 15, 1 John chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. So yun po yung unang tagubilin sa atin. Huwag nating mamahalin. Huwag doon natin lalagay yung ating puso sa mga bagay na sa sanlibutan. Kaya po sabi rito, ingatan natin yung ating puso kung sino talagang minamahal natin. At huwag tayong ma-in love sa gawain ng sanlibutan. Sapagkat sabi po rito, kung minamahal natin ang sanlibutan, iniibig natin ang pag-ibig ng Ama o ng Diyos Ama ay wala sa atin. Kaya ibigin po natin ang Diyos ng una sa lahat. Yan ang atin pong pinaka-verse sa atin pong vision. Nakita natin ang bawat isa na umiibig sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. At tinuuna natin siya at ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos ay hindi na natin gagawin. Hindi na natin siya ipapamuhay. At kung Diyos ang talagang mahal natin, na sumasampalataya po tayo na mapagtatagumpayan natin ang anumang gawain dito sa mundo. Kahit nandito pa tayo, dito tayo namumuhay, sa araw-araw nakikita natin ang maraming mga kasalanan, hindi tayo makikiayon sa gawain po nila sapagkat tayo ay hindi makamundo kung hindi makadiyos at si Kristo ang namumuhay sa atin. Pangalawa po yung gawain ng kalaban ng mga antikristo at mga lalo na po si Satanas, mga masamang espiritu na mahirap din kalaban kasi nga po hindi natin sila nakikita. Para pong virus yan na hindi mo nakikita, kaya nag-iingat pa rin po tayo. Di lalo na nga po si mga masamang espiritu, hindi natin nakikita. Baka may hindi natin namamalayan ay tayo po ay natutukso na at papunta na sa kasalanan. At kuminsan po ang ginagamit niya rin, maging yung ating mga malalapit sa buhay, hindi naman nila alam yun, kuminsan ay maaari pong binubulungan ni Satanas o ng mga espiritu ng kadiliman para gumawa o akayin tayo sa mali, matukso tayo at gumawa ng kasalanan. Naalala niyo po ang Panginoong Jesus noong kausap niya si Pedro at mga apostol, sabi niya na kailangan siya bilang anak ng tao o naparito sa mundo para maghirap at saka mamatay, papako sa krus. At sabi ni Pedro, hindi pwedeng mangyari yon. Kaya
Nilapitan siya ng Panginoong Hesus at sinabihan, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Hindi naman po si Pedro ang Satanas, pero nakita ng Panginoon, laman niya na ginagamit si Pedro ni Satanas. Ganon din po si Judas, di po ba, ginamit ng masamang espiritu at ni Satanas. Kaya po mag-iingat po tayo, baka mamaya hindi natin malayan, tayo ay nagagamit ng kalaban para po ibaba o ma-discourage yung ating mga kasama sa pananampalataya. Mag-ingat po tayo sa pinopost natin sa social media. Kung minsan kinakadyawan natin, binubuli pa natin maging sa social media at nakakapagpahina po yun sa pananampalataya. So, nawa po maging mapagbantay tayo. Sabi nga po sa unang Pedro, Kabanatang 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila o masisira, sapagkat yan po ang gusto ng kalaban. Sirain tayo, matalo niya tayo, at maisama niya tayo doon sa kanyang pupuntahan na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So nawa po hindi tayo kumakampi kay Satanas, kundi ang talagang kakampi natin, kasama natin ay Diyos, at tatalunin natin si Satanas na ating kalaban sa ating pananampalatayang Kristiyano. Huwag kayong matatakot sa Kanya, sabi ng Panginoon, at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang tayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kahit dumaan tayo sa paghihirap sa pagsunod sa Panginoon, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig ay talagang nakikipaglaban din sa gawa ng kalaban. So muli po, maging matagumpay tayo sa mga tukso at gawa ng kalaban. Maging magtagumpay po tayo sa hindi natin pag-ayon sa sanlibutan. Mahalin natin ang Diyos ng una sa lahat. At pangatlo po yung gawa ng laman, yung sa ating sarili. Kung minsan ang isang mahirap nating kalaban yung sarili din natin kasi laging kasama natin, di po ba? Yung makasalanan ng sarili. Hindi naman po masama yung ating sarili. Ang masama yung minsan naiisip o ginagawa niyang hindi kalooban ng Diyos o masasama. So sabi po rito sa verse 20 ng 1 John chapter 2 pa rin, ay pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang tulong ng Diyos sa atin bilang kasama natin ay hindi lamang siya kasama natin sa ating tabi, kundi nanirahan siya sa ating mga buhay para po tayo ay maging malakas at mapagtagumpay. Kaya sabi po sa Romans 8:12, 13-15, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman o yung ating paggawa ng masama. Kaya hindi na tayo dapat mamumuhay ayon sa katawang makalaman. Di po ba yung ating pinag-aaralan, yung the flesh? Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin at mamumuhay sa takot. Sa halip, binigay niya sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya't makakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya po ang binigay sa atin ay ang Holy Spirit na mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa sa sanlibutan. Ito man po ay mga masamang espiritu, Satanas, ang gawain ng sanlibutan, maging yung ating sariling makalamang pagkatao ay sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pwede natin siyang matalo. Hayaan natin ang bunga ng banal na espiritu ang siyang mahayag sa buhay natin. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. At pinapatayan ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati ang masasamang hilig nito ko ang Espiritu ay nasa atin na nagbibigay buhay. So kailangan sabi rito, paghariin natin siya sa ating buhay. Kaya salamat po sa Diyos sa mga katotohanan ito na ating napag-aralan. At meron pa pong isa doon sa verse 20, sabi, alam na natin ang katotohanan. Kaya nga po nag-aaral tayo ng banal na kasulatan sapagkat hindi na tayo matatalo ng kalaban na puro kasinungalingan. Si Satanas po magsisinungaling,
para tayo maikayat gumawa ng kasalanan, tapos gusto niya tayong masira. Ngunit hindi na po tayo ganon, sapagkat nasa atin na ang salita ng Diyos, hindi na yung kasinungalingan, kamalian, kundi katotohanan at saka katwiran. So tunay po mga kapatid, mayroon tayong laban, ngunit purihin ang Diyos, kasama natin siya, at kung sa paglalaban natin sa buong buhay natin dito, darating araw, mawawala si Satanas, darating araw, mawawala na ang sanlibutan ito, lilipas, at darating araw, papalitan tayo ng bagong pagkatao ng Diyos, yung ating glorified body. At pag wala na yung mga kalaban natin sa mundong ito, at tayo nagkaroon na ng bagong pagkatao, ng glorified body. By the way, meron din tayo yung new nature dahil nga po sa Holy Spirit. Ngunit darating pang araw tayo i-glorify ng Panginoon. At pag wala na ang lahat ng ating mga kalaban, maging ang kamatayan, ay makikita nating nakatayo pa rin tayo at kasama pa rin natin ang Diyos dahil tayo naging matagumpay. So nawa po, itong ating napag-aralan ngayon ay maging hamon sa atin, at maging pasimula sa atin na tayo sa biyaya niya ay magiging matagumpay sa lahat ng ating gagawin at pakikipaglaban sa Diyos. Nais ng Diyos na kahit minsan sabi nga tayo ay na babagsak, hindi naman maiwasan, nagkakasala, ngunit bumabangon tayo, nagpapatuloy tayo at pinapahayag natin ang ating katagumpayan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos, bigyan niya tayo ng patuloy na kalakasan at kapangyarihan sa ating paglilingkod at higit sa lahat sa pamumuhay sa ating Panginoon. Sige po, samahan po niyo ako sa pananalangin. Amang banal, Diyos na dakila, Ama, salamat po sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos. Salamat sa mensahe mo, O Diyos, na pinagtagumpayan mo ang sanlibutan at kasama kaming nagtagumpay doon, Panginoon. Salamat na sinasamahan mo kami. Salamat sa pagtatagumpay na iyon, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, bagamat kami may kahinaan, bagaman, Panginoon, O Diyos, ay ang mundo, O Diyos, ang sanlibutang ito ay marami pong balakid, maraming hadlang na humahadlang sa paglagong Kristiyano. Ngunit salamat, meron kaming dakilang Diyos na siyang laging sumasama. Merong banal na Espiritu na nagpapaalala na kailangan kaming mamuhay ayon sa pagkatawag mo, sapagkat kami, O Diyos, ay naging mga anak mo dahil sa aming pananampalataya sa Panginoong Yesus. Amang banal, nandito po, O Diyos, ang mga hinirang mo, ang mga tinawag mo, ang mga iniligtas mo. Patuloy po naming pinagkakatiwala sa iyo. O Diyos, ingatan mo po sila, Panginoon. At sa journey na ito, O Diyos, samahan mo po, papagtagumpayin mo, Panginoon. At sa bawat araw, O Diyos, mahayag ang papuri, ang pasasalamat, Panginoon. Sa bawat pagtatagumpay, nandoon, Panginoon, ang pasasalamat ng iyong mga anak. Ama, tinataas po namin sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang mga naghahanap ng ikabubuhay, pagpalain mo po ito, Diyos. Ang aming mga negosyo, hanap buhay, i-bless mo po ito, O dakilang Diyos. Ang aming mga kalusugan, amang banal, ilayo mo po sa banta ng COVID-19 in Jesus' name. At balutin kami, O Diyos, ng banal na dugo ng Panginoong Yesus upang hindi po kami mahawa ng virus na ito kasama ng aming mga mahal sa buhay. Ama, dalangin po namin, buksan mo po ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa iyong mga anak, Panginoon, na walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Amang banal, salamat po sa pagsama mo. Salamat po na pinagtatagumpay mo kami. Basbasan mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Humayo po tayo na taglay ang katagumpayan. Amen.